Hi guys, welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe Sam Walastik. Mga kawalastik, andito tayo sa may pinakamalaking kennel sa Bulacan. 200 plus na aso, mga kawalastik. Please welcome Doberman Kennel. Mga kawalastik, sobrang sarap talaga dito. Uy! Sige kayo. Sige kayo. Mga kawalastik, andito na tayo ngayon. Nakita nyo naman kung gaano kaganda ang ating intro tsaka yung pagkamontage. Ito bagong-bago sa akin to, mga kawalastik, dahil syempre ang inaalagaan natin ay Excel American Bully and Exotic Bully. Pero bago ako magpatuloy, gusto ko lang kilalanin nyo si Sir Joel. Sir Joel, magpakilala ka naman sa mga kawalastik natin. Hello mga kawalastik, ako nga po pala si Joel Valderrama, ang owner ng Doberman Farm Kennel, the biggest farm kennel here in Bulacan. Grabe, di ba? Guys, alam nyo ba na ang Doberman ay napapanood ko na yan sa social media. So nakalista yan sa isip ko na gusto ko tong i-kennel visit. Dahil nga kababalik ko lang sa kennel visit at tayo ay nag-aasikaso ng produkto, tuloy-tuloy na to sinasabi ko sa inyo. At hindi lang bully ang i-kennel visit natin at napatunayan nyo to ngayon. Sobrang excited ako, Sir Joel, dahil yan ang Doberman kasi syempre, kapag yung meron kasing mga lalaki na gusto mga malalaking aso. Katulad mo, di ba? Katulad mo, gusto malaking aso. Ako din, kaya nga ako may Excel American Bully ako. So, gusto ko ba ang Doberman? Gusto ko yan. Gusto ko ba ang Belgian? Gusto ko yan. Gusto ko ba ang German Shepherd? Gusto ko yan. Pero guys, hindi lang Doberman ang nandito. Tama ba? Tama po, tama po. Guys, hihingalin tayo kapag umikot tayo. Napakalaking kennel. The biggest kennel in Bulacan. Pero wala pa akong nakitang gantong kennel eh. Wala pa ako. Kaya kayong mga manonood, talagang papanoorin nyo to. Itong vlog natin na to. Alamin natin. Kasi gaya nga na sinasabi ko, ako po ay American Bully breeder. Hindi talaga natin alam. Sir Joel, wala po kaming alam pagdating sa mga inaalagaan mo na Doberman. So meron ka pang iba kasi hindi lang Doberman eh. Sir, itong vlog na to, ipaalam mo sa amin, kami ay dapat na may matutunan kung sa breed na to at kung paano ba inaalagaan to, kasi malamang sigurado ako maraming manonood sa atin na gusto ng Doberman. Naniniwala ka ba? Naniniwala ako dyan. Kaya nga ito ang napiling alagaan ni Sir. So Sir, mag-start tayo kasi actually nasa loob muna ako ng sasakyan. Nakita mo, nagpalamig muna ako kasi papawisan ako dito. Napakalaking kennel, mga kawalastik. Kaya Sir, sige, ilibot mo na kami. Pero ilan ba lahat ng aso mo dito? Nasa mahigit 200 ang aso ko dito. Mahigit 200. Hindi ko expected na 200 plus. Oo, nasa 200. Di ba nga sabi ko sa iyo, sinisilip na nakikita na kita, Doberman. Pero hindi ko akalain na 200 plus. Teka sir, kasi iniisip nito ang sinasabi ko, di ba? Hihingalin ako. Ilan ba ang square meters ng Doberman kennel? Nasa 5,000 square meter. Dating hektare ito eh. Grabe. Grabe. Alam mo kagandahan dito sa kennel na to, walang katabi. Yung katabing isang lupa sa kamag-anak niya, wala talaga, okay na okay talaga. Walang mambabarangay. Wala. Kaya nag-alaga din ako ng maraming aso kasi wala naman magre-reklamo. So yan. Sige nga, tara. Grabe. Papawisan tayo dito lahat. Ikaw pati, papawisan ka sa kapapanood dito. Grabe. Di ba? Teka sir. Bago tayo pumunta doon, may naririnig akong katok dito sa window na to eh.
Pwede bang ipaliwanag mo yan? Parang may aso ka ba dyan sa loob? Meron. Ay, sige nga, tingnan nga natin. Grabe, ang daming breed. Ang daming breed. Kailan ba nag-umpisa ang Doberman Kennel, sir? Year 2020 actually. Year 2020. Pero lumaki lang ito mula nung 2021. Nagsimula na akong 2020, nagbablog na ako doon. Nagbablog ka na. 2020 ba, somehow napapanood mo na ako? Oo, napanood na kita. Kaya lang na kita. Pero hindi kita nabudol sa pag-aalaga ng bully. Di ba? Hindi ko siya nabudol kasi nung 2020, binubudol ko yung mga tao na mag-alaga ng bully. Pero hindi pala kita nabudol. Ibang klase. Talagang may iba-iba talagang gusto. Oo, iba talaga. Guys, yung budol na sinasabi ko, hindi budol. Ibig ko sabihin na ano ba kita, na-impluwensya mag-alaga ng bully. Siya hindi ko na-impluwensya kasi may gusto talaga siyang breed. Tapos, ito, hulaan ko. Doberman ba yung nasa loob? Hindi. Oh, hindi. Yun ang exciting. Sige nga. Ito pa, ano? May lumalakad po. Ito, may kumakatok dito. Ito na. Grabe. Ayan, si Armor, yung African Mastiff ko na. Grabe. Si Armor. Borbol. Napaka-sweet, Napaka-sweet, Ilang buwan yan, sir? Ano to? Bali mag-8 months na. Mag-8 months na. Sa totoo lang, sir, sasabihin ko, ngayon lang ako nakakita niyan, ng kanyang aso, actually. Sa Pet Expo, hindi ko alam kung ganyan yung nakita ko, pero malamang-lamang. Malamang-lamang. Magkano yung gantong aso? Nagkakahalaga po siya pagka puppy dito sa Pinas, nasa 140 yung male, 150 yung female. Okay. Pag sa ibang bansa mo. Sa ibang bansa, nasa kulang 400. May tanong ako, sir. Ikaw ay si Doberman Kennel. Joe. Siyempre, expected natin lahat. Ang pinaka-favorite mo na inaalagaan, Doberman, na nasa loob ng bayan, may favorite ka dyan. Pero bakit siya? Paliwanag mo naman. Kasi unang-una sa lahat, nagkasakit kasi ito, nagkaparbo. So, bago ko ma-import siya, baby pa siya noon, nagkaparbo siya. So, ibig sabihin, second life na niya to. Kaya sabi ko, pag nabuhay ka, dito ka na lang. Habang siya ay nagkakaparbo, sinabi mo sa kanya na, mabuhay ka lang. Oo, yung mabuhay. Hindi na kita ikukulong. Oo, yung sinabi ko sa kanya. Kaya nakakawala na siya dito. Anong ibig sabihin nun, mga kawalastik? Kaya lagi kong sinasabi, sir, hindi porket breeder ka, breeder ka lang. Di ba? Tama. Ako, naniniwala ako, na kaya ka breeder, you are a dog lover. Tama ba? Tama, sir. Yan, nakikita naman namin, aircon pa, mga kawalastik. Ibig bang sabihin, itong lugar na to, ay sa kanya lang? Sa kanya din. Dito kayo matatouch sa kanya. Sir, sa mga nagki-kennel, sir, syempre, ano natin yan alam natin yan na yung breeding natin, minsan, hindi doon sa gusto mo ang kinalabasan. Meron naman na aksidente. Tama. Napipilay, nabubulag, di ba? May mga ganyan Anong ginagawa mo sa ganun, sir? Sa ganun, basta dito lang sila sa kennel, hindi ko sila pinamimigay. Kasi may kasabihan ako na pag iyan pinamigay mo, alam ko hindi rin maalagaan ng maayos. Mas gusto ko ako na lang mag-alaga. Kasi hindi nila gusto. Hindi nila gusto kasi siyempre may kapansanan. Mag-aalaga ka ba naman ng pilay? Di ba? Mag-aalaga kami. Pwede kang mag-alaga ng hindi pilay, di ba? Oo. Kahit ibang breed, basta hindi pilay. Basta hindi pilay. Grabe, di ba? Yun yung sinasabi ko, sir. Actually, Sir Joel, napabilib mo ako doon. Salamat. Doon pa lang, sir, gusto ko na yung pagkatao niya. Malamang hindi ito ang isang beses na ibablog kita. Dahil sa ginawa mo. Hindi, totoo. Salamat. Totoo. Sa totoo lang, guys, nadaplisan ko. Na talagang, at ito pa, pangkaraniwan na nagsasabi sa mga breeder ay mga aspin lover. Wala yan. Breed lover yan. Ibig sabihin ng breed lover. Marami. Yung breed lang ang gusto. Oo, halimbawa, may breed na aso, gusto nila. Tama. Marami nagsasabing ganun. Ngayon, sabihin natin, meron ka bang aspin? Ang aspin ko dito, mga rescue ko, 3 na-rescue namin. Nagre-rescue ka? Nagre-rescue rin po. Ang tanong ko, sir, nagre-rescue ka rin ba ng iba pang aso? Aso sa pusa. May pusa ka din? May pusa din ako. Nani-rescue lang, kailan lang, dito lang sa bahay namin sa Baliwag. Nakita ko siya sa basurahan, kumbaga narinig ko siya, paalis na ako, papunta na ako sa kennel. So nakarinig ako ng iyak ng pusa, umuulan. Oo. Sabi ko, tinignan ko kung nakita ko 4, patay yung isa. Kinuha ko na lahat yung 3. Sabi ko, alagaan ko na. Grabe. Titingnan natin yan, ipapaliwanag ni Sir yan Pero dito, sir, anong tawag sa kanya? Armor, Borbol. Si Armor, si Armor lang bang nandito o meron pa isa? Meron pa si Engkang, yung aking Doberman na pilay. Grabe. Dito pa lang, sir, tapos na yung laban Diba? Dito pa lang, napatunayan na natin kung gaano ka dog lover. Kaya talagang
So yung sa pagiging breeder mo, nakakahanga. Oo. Hindi, totoo sir. Walang Wala, biro. wala. Walang biro. Kasi di natin may iwasan yung ibang breeder. Pag may pangit, Dispatch siya. alam mo ba, nasa exotic bully, yung sa ibang bansa. Oo. Papi pa lang, days old pa lang, pag nakita nilang pangit, masakit sa puso ko. Pina-flush na sa Kaya nga, inidoro. kawawa. Diba sir? Kawawa. Itong breeder na kahit walang mabenta. Oo, walang problema naman eh. Sa ano, kumbaga, sa akin naman kasi makabenta lang ng ano, para pangkain lang nila. Oo. Ayos na yun. Oo. Kasi dito sa napakalaki mong kennel, ilang ba tao mo? 9. Diba? Kumbaga, doon na lang yun eh. Pero, sir, di ba? Hindi basta mag-kennel. Hindi. Kailangan malalim ang bulsa mo. Oo, Diba? Totoo yun eh. Hindi pwedeng ano, kasi Oo, magastos talaga. Sobrang Hindi sa magastos. pagyayabang yun eh. Hindi. Di ba? Kailangan talaga may pera ka. Hindi ka pwede walang pera dito. Oo. Pagka ganito kalaki ang ano, marami kang alaga. Dapat talaga dog love. Dog lover ka. Teka lang sir, may lakad kasi ng lakad dito eh. Sa totoo lang. Ito, guys. Sa Bulacan, hindi ganun kalamig. Oo, tama. Hindi ganun kalamig. Mainit. Mainit. Pagpunta ko nga pangalang eh, sabi ko, mukhang mainit ah. Ngayon, iniisip ko nga sir kung paano kaya yung mga Doberman, paano kaya yung mga aso ni sir? Kasi nga, hindi ko akalain, may English Bulldog pala eh, no? Bakit? Bakit? Oh. Bakit, boy? Bilib ako dito. Bilib ako dito. Habang nag-uusap kami mga kawalastik, silipin mo naman yung labas na to. Silipin mo yan. Yan, nakita mo malaki, di ba? Nakita mo, di ba? Supervisor to. Supervisor, alpha. Yan ang alpha ko. Supervisor to. At ang balita ko, sir, takot si Armor takot dito. si Armor dyan, takot. Grabe. Pag si Armor kumakakain, pag pinantahan niya, aalis na si Armor. Tsaka hindi, sir, alam mo ang kinabibilib ko sa mga aso mo? Hindi malamig talaga dito, sir. Mainit, mainit. Oh, ako, sasabihin ko talaga ito. Pero mainit talaga, mainit. Oh. Guys, English Bulldog, prone sa heat stroke. Pero tingnan mo, naglalakad kung saan-saan dyan sa init ng arawan. Ngayon ay ano na eh, mag-aalas 4 na eh. Kanina, nung dumating kami, grabe yan. Ikot lang na ikot. Ikot lang ng ikot. Tapos, hindi mo marinig yan yung hingal ng isang exotic bull na. Hindi. Sa kanya, ganito lang ah. Napakatibay. Napakatibay. Sanay siya, paikot-ikot. Bata pa lang siya, nakakawala na siya. Kaya, kumbaga, na-adapt na niya yung init. Grabe. Sanay siya sa init. Bilib na bilib ako. O sige sir, dyan muna yan. Ang pangalan nito? Yan si, Baki. O si Baki, dyan muna si Baki sir. Kasi, syempre guys, o nga pala, nakita nyo naman, kapag may bisita, pwedeng maglaro. Pwede mag-videoke. Pwede mag-videoke. Grabe. Hospitality, the best, di ba? Para kay Doberman. Sige sir. So guys, punta tayo sa pusa. Punta tayo sa pusa. Ito, may pusa itong si sir eh. Sabihin mo yung Doberman na pangalan. Puro Doberman yun eh. Pero tingnan mo, pinaggawa niya ng kulungan ng pusa. Yung iba, mga rescued cat ko din yan. Sinasayama ko din sa ano ko. Ayan oh. Grabe guys. Saka sana lang, pagka magtatapon ng pusa, yung malaki-laki na para kaya nila mag-survive sa environment. Diba? Hindi kasi yung, ilang... Nagidilat lang kasi nito ng mata eh. Hindi nila kaya So hindi talaga makakasurvive. Inaano ka pa ng gatas to. Siguro, inaano ka pa ng gatas. Ikaw mismo? Oo, ako mismo. Kahit na siyam yung tao mo, ikaw mismo. Oo, ako mismo nag-ano na to. Nagpapaledi sa kanila. Grabe ka pet lover sir. Hindi, kawawa kasi, kawawa. Oo, kawawa din. Guys, please welcome. Yan yung sinasabi ni sir. Si Engkang. Si Engkang. Yan si Engkang. Gaano ka dog lover, ito yung kaharap natin ngayon. Kaya saludo talaga ako sa'yo. Ayan o, yan yung ano niya, pusa niya, nilagay niya. Ito, may mga breed to. May mga breed. Ito, may mga breed tong pusa na to. So, for sale din to. Yung mga British Shorthair for sale. Oo, meron siya, papakita ko sa inyo. Mga ano to. Ayan o. Nagkakastahan. Diba? Pusa, meron sila. So, ilan na? Doberman. Si Armor. Anong breed yun? Si Armor Borbol, South African Mastiff. South African Mastiff. May Puspin. May Puspin. Merong ano? British Shorthair. British. Ito ba yun? Ito siya, British Shorthair. Ito. British Shorthair. Yung mga orange yung mata. English Bulldog. Pomeranian. Corgi. Ay naku po. Ibon. Ibon. Diretsuin na natin to sir. Ibon naman. Grabe si Sir Joel. Hindi lang pala Doberman lover ito.
Pet lover talaga. Pangkaraniwan naman ganun eh. Oo. Yung hindi ka lang, may aso kang inaalagaan pero gusto mo ng ahas, gusto mo ng rabbit, gusto mo ng, may mga ganun eh. So ito naman to, kailan to? Kasabay din ba? Oo, kasabay lang. Nauna ba to sa Doberman? Bigay lang kasi ng mga client ko to eh. Bigay lang sa akin. Bigay lang. Bigay sa akin, tapos, yun, natutuwa sila sa akin, tapos babalik-balik sila dito. Binigay lang. Ibig sabihin, sir, good service yun. Ayan, tutuwa din sila. Diba? Good service yun. Bakit ka na, kung bad service, bakit ka pabibigyan? Diba? So, sir, breakdown muna natin kasi may pupuntahan tayong room doon eh. South African Mastiff. Doberman. Kanye Corso. Ano pa? Pomeranian. Pomeranian. English Bulldog. English Bulldog. Meron din ako Chihuahua, nasa taas ng kwarto. Puspin. Puspin. Ano yung short? British short hair. British short hair. So, 7 na. Oh. Okay? Mayroong room doon, sir. Puntahan natin yon kung ano. Grabe dito. Bago namin kayo ipunta sa pinaka-main event. Bago mo namin kayo ipunta sa main event. Oh, ito yung isang room. Yan, naka-aircon yan, sir. Aircon to. Naku, ano kayang ibig sabihin nun? Pag aircon kasi, may bully. Pag aircon kasi, tingnan. Sir, anong meron dyan? Meron ka American, exotic. American Bully, exotic Bully, Golden Retriever. American Bully, exotic Bully, Golden Retriever ang nandito sa loob. Mga kawalastik, nakita mo. Ngayon, tatanungin ko sila. Kasi ito, Doberman. Favorite ang Doberman. Pero ang Doberman, nasa arawan. Pero yung American Bully, na hindi naman talaga niya, kaya lang, dog lover, pet lover. So, hindi may, bakit mo sila in-aircon? Hindi sila pwede sa labas eh. Kaya kailangan talagang ma-aircon. Hingalin. So, alam niya, di ba? So, biruin mo. Yata na. Nakakatawa ka, sir. Appear tayo, sir. Grabe. Meron pa bang isang malihim na kwarto dito, maliban dito? Meron pa ako, sir, sa whelping bags yung makita. Whelping? Pwede. Bago ang main event ng mga Doberman niya. Kasi sigurado akong matutuwa kayo. Silipin na natin yung iba para tapos na tayo dun sa iba. Pero dahil whelping ang sinabi mo, malamang marami kang puppies na available. O so, pagkukontakin kanila, saan kanila kukontakin? Pwede lang kontakin sa aking page na Joverman Kennel Bulacan or Joverman Kennel or mismo sa aking Facebook na Joel Viola Valderrama. Okay ha. Diyan ha. So guys, dito na tayo sa sa whelping niya. Di ko alam kung maririnig niyo ako kasi syempre hindi kami kilala ng mga aso. So dito yung whelping nila, ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura sa loob. Kasi syempre, kapag whelping, kailangan hindi ka mapapasukan ng mga sakit-sakit. Tama, di ba, sir? Kaya yan, dito lang tayo mag-uusap. Nilabas na lang to. Ito ay ilang months na? Bali, ano pa lang po yan? Bali, 1 month. 1 month. May vaccine na ba ito? 1 month and a half, may vaccine. Meron na, naka-first vaccine na. No? So yan po yung isa sa mga breed na inaalagaan ni Sir Joel. Yan ay Golden Retriever. Tsura pa lang, mukhang quality na. No? So sir, ilan na ang asong bini-breakdown natin? Marami na, hindi na natin alam. Oo, ayan. Ito ay Golden Retriever. Yan, kung may mga mahihilig sa Golden Retriever, meron ito. Pagka gusto nyo ng Golden Retriever, PM lang kayo sa Joverman Kennel Bulacan. Kung may available. Kasi balita ako kay Sir. Isa na lang available. Dalawang female na lang available. Ayan, dalawang female. Nakakita ko yung sir nakakita ko yung may mga itim-itim. Yung ba ay available o may mga naka-reserve na? Sa Kanye Corso may naka-reserve akong 7. Alam may available pa ako na 10. Okay, grabe. Ang daming breeding, no? Kaya talagang pag pumunta ka pala dito at gustong-gusto mo na, hindi ka uuwing luwa. Hindi, lahat ng nag-NL visit dito kumukuha agad. Magkano ba ang price range ng Golden? Price range na 25 yung male, 30 yung female. Doon naman sa Kanye Corso? Sa Kanye Corso, 110 yung male, 120 yung female. Ganun pala talaga pag Kanye Corso, no? Sa Doberman naman, sir, bali, ang out ko na lang ngayon, 95 yung female, 90 yung male. Okay. 5,000 lang ang enough pag female. Okay. Pero, ang tatay nun... Sige, Igor, yung yung pure European. Papakita natin. Kasi sa sneak peek lang,
sa Doberman, ano ang dalawa ang lahi, dalawa ang kinukuha na, no? Oo. Kung saan pinanggalingan. Ano yung isa? Bali, yung isa kasi American, yung mga ibang klase. American, yung Euro-American, saka yung pure European Doberman. Yun. Yung tatlong klase yun eh. Yan, di natin alam yan, kaya ipapaliwanag sa atin yan. Okay tayo. Itong dalawang to, ito ay trusted na talagang whelping. Talagang sila ay nag-aalaga ng mga aso. Guys, British short hair. Meron ba tayo dyan? Meron tayong mga available. Ayan o, meron tayo dyan mga koala stick. Ayan o. Yan. Lilac. No? Meron palang ganun. Kaya meron sila. Grabe. Yung mata niyan, magbabago pa ba? Mabago ko lang. Magiging orange. Grabe no. Yung orange. Available din. Available sila. Magkano ang British short hair? 35 yung female, 30 yung male. Okay. So ganun talaga yun. Mura na ba yun? O sa iba mas Mas mahal pa. Pero sa'yo, tama lang. Tama lang. Ayan guys, mga koala stick. Pusa, golden. Ano pang hahanapin mo sa Doberman Kennel, di ba? Grabe. Alam nyo ba? Dito sa kinatatayuan namin, napakalaki! Napakalaki! Ayan mga koala stick. Bibitinin ko muna kayo. Dadalhin ko kayo sa may training ko ng mga Excited pa naman ako. So may training syempre. para makita niyo. Kasi nga nagte-train sila eh. So talagang meron dito nagdadala ng aso tapos pinapatraining sa amin. Pati yung mga aso mo mismo, tinitrain. Tinitrain. Sige, tara. Saan ba yun, Jar? Dito. Ayan. Grabe, sabi ko sa inyo eh. Hingal tayo dito, kabayo. Sobrang haba. Hindi pa tayo pumupunta doon sa dulo ha. Pinakita pa lang natin. Ayan oh. Ito yung mga pang-stud ko. Sa English Bulldog. Sa English Bulldog. Yung ano niya, anak niya to, si Bishop. Ito naman si Bison. Okay. So parehas lalaki. Parehas lalaki yan. Pag may gustong magpa-stud ng English Bulldog. English Bulldog, yan sila. Merle pa, no? Ito naman yung ang tawag dito. Ano tong mga to? Ito naman yung sinasabi ko sa inyo na Dutch Shepherd na may problema sa paa ng bata pa siya. Okay. So, buti ngayon nakakatayo na siya. Oo nga, no? Grabe. Yun, din nakalagay Amazing siya. to. Ito naman yung Shiba ko, may problema din siya sa likod. Yung paa niya, medyo rin. Kasi nalaga mo. Inalaga ko. Grabe. Ito naman yung mga American Akita ko, anak ng aking Ngayon lang ako nakakita nito. American Akita. American Akita. Okay. Pero saan originated ang Akita? Ang Akita talaga, bali, Japan, yung Japanese Akita. Tapos may kinuha yung US sa Japan. Yan yung American Akita na iba na yung breeding. Ganun. So ito rin? Yung mga American Akita yan. Wow, grabe. More than na. So ito yung Corgi na to, pinapatrain ngayon yan. Yung Saturday lang din nila ipapatrain. Basic obedience. Kasi ang problema niya, pag dinadala daw sa mall, sabi ng owner, tinatahulan lahat yung mga aso doon, nakipag-away. Kaya kailangan natin ayusin. Pero guys, alam mo na gustuhan ko dito bago tayo magpatuloy. Yung diskarte mo para hindi sila mainitan. Oo, tama. Sa mga manonood natin syempre, ito talaga, maiintindihan mo to kung ikaw ay matagal nang nag-aalaga ng aso. Katulad niyan, nasa labas yung mga aso, di ba? So ito sir, actually hangang-hanga ako dito eh. Pakita nga natin to kung paano gumagana to. Pag umuulan, pag umuulan, tignan nyo Sabit mo muna to. Ayan oh. Tapos i-roll na lang namin. Pagka nakababa, malakas wala, nakababa siya. Oo, nakababa siya. Pero pagka naman hindi naman ganong mainit na nakataas na. Tsaka, pag hindi ginagamit, atras, di ba? Oo, tama. Sige, paano yan? Atras mo. Grabe, di ba mga kawalas? Sir, hindi, totoo. Ako, nakakuha ko ng discount. Idea, di ba? Yes. Kasi minsan inaano ng aso yan eh. Kailangan. Kaya pwede mo i-atras. I-forward na gano'n, tapos malakas ang ulan. Pwedeng from dito, pwede mong i-ganon. Tama. Grabe, di ba? Baka sir, gayahin ko itong mga gantong style. Yan maggagawa ka ng dito, tapos ipo-full mo, tama. Diretso baba. Sige nga sir, ibaba nga natin para makita nila. Hindi, kasi na-amaze ako talaga dito, walang biro. Ayan. Ayan Alam mo sir kung saan din gamit ito? If ever lang. Para hindi makakita ng tao, hindi tama, para hindi sila tahol.
Ganun yun eh. Kasi pag may bisita ka, tawag agad tawag, sila. tawag. Kaya sa kapitbahay. Galing nito, sir. Tapos pag ano, pwede rin. Pwede ganyan. Nakaganyan. Tapos usog lang natin to. Yun. Sige nga, sir. Di ba? Kaya pino-forward para hindi abutin ng aso. Hindi maabot ng aso. Di ba? Yan. Ayan, no? Sige, sir. Grabe. Astig. Totoo, sir. Astig. Ang galing nung ano. Ano to? May nakita ka o Wala lang, nakaisip lang namin. Galing. Learnings yun natin, guys, sa mga may asong nasa labas. So yan, dito na pa tayo. Ito. Mga for training po yan. Hindi sa'yo to. Akin din yan, sa akin din binili yan. Ako baga, pagkabili sa'yo. Gusto nila after 3 months, i-train na kagad. Okay, after 3 months. Pagka naka-release na. So, ito ay basic. Basic obedience lang. Para masunurin. Para masunurin lang. Sige. Mamaya, tatanong natin yung kung anong temperament, kung ano, tanong natin kay Sir Joel. Ito naman. Yung mga husky. Mga husky. Husky. English Bulldog. Ito, Dutch Shepherd. Meron na may owner niyan, kukunin ngayon ang Dutch Shepherd parang hindi nalalayo sa Belgian. Halos magkahawig sila. Ayan o. Wala ko nga Belgian halos magkamukha sila Dutch Shepherd pala. Paano nalalaman yung pagka-Dutch Shepherd? Ang Dutch Shepherd lang kasi, sir, dalawa lang ang kulay niyan. Ano? Bali yung gold brindle saka silver brindle. Dalawa lang ang kulay. Ito tinatawag na gold brindle. Okay. Pag hindi ganito, hindi siya Dutch. Hindi. Siya? Matic Belgian. Okay. Ito, sir. Ayun yung mga chow-chow ko, matagal kong maalaga. Ito yung mga blue na chow-chow, si Mamba. Grabe, no? Si Lala. Guys, wala sa aircon to, ha? Oo. Iba talaga, sir, no? Pag any tip, sir, para masanay sila, paano ba yun? Kasi, ito ay parang naka-jacket to, lagi, di ba? So, paano ba? Ang ginagawa kasi namin dyan, sir, mostly, pagka puppy pa lang, nasa labas na, tinitrain na namin sa labas. So, matitrain talaga, no? Oo, natitrain sa labas. Kumbaga, na-adapt na niya environment na medyo mainit. Masasanay na sila. Tama. Pero maganda rin yung ano ni sir dito, iba yung paling nung araw eh. Parang umiiwas sa parang umiiwas sa Doberman kennel yung araw. Sa totoo lang. Pero yung init lang talaga ay mainit. Pero parang hindi lahat nalalagyan ng init eh. No? So na tayo sa exciting na part. Let's go! Mga kawalastik, sobrang sarap talaga dito. Hindi ako nagsasawa kahit kanina pa ako nandito. Grabe. Parang kapag dog lover ka ay talagang ito ang ano mo eh. Peace location, parang ganun eh. So sir, napakaganda ng ano mo ng kennel mo. At ang pinaka nagustuhan ko sa Doberman kennel ay talagang ikaw ay mapagmahal sa aso. Salamat. Hindi mo basta nilelet go. Importante 'yun, sir, eh, 'di ba? Importante yung kasi parang babagsak ko ng puppy mill. Tama. Diba? Medyo hindi magandang ano yun. At least, hindi mo ako kilala, ngayon lang tayo nagkakilala. Yung pinatatak ko sa akin about sa Doberman kennel ay maganda. Kasi hindi lang basta ikaw kennel, ikaw ay dog lover talaga. Yun ang pinaka-importante. O sir, asan ba tayo ngayon? Alam ko nandito yung mga aso, mga kawalastik. Pero teka lang, pipitinin namin kayo dahil, sir, ano ba tayo? Nandito tayo sa? Nandito tayo ngayon sa playground namin. Dito kami nagpapakula ng mga dogs namin. Okay. Yung mga small breed dito namin inilalagay. So, para umaga sa kahapon, dito sila nagpe-play para pag may laro din yung mga aso. Okay. Tapos mga large breed. So, dito naman, dito yung mga large breed namin. Oo nga eh. Dito sila namatakbo, dito sila naglalaro. Oo, tama. Ayan, dito lahat sila. Kasi sir, matanong ko lang, kailangan nilang tumakbo, di ba? Oo, kailangan. Mga working line kasi ang mga ito eh. Okay. Working line. So, ito nga yung itatanong ko sa iyo. Ako ay nag-EXL American Bully. Siguro naman nakita mo na meron akong Kronos na champion, di ba? So, sumasali ako sa show. So, ang Doberman kennel ay, so dalawa yan. Isang show type, isang working dog line. type. Okay. So, ang Doberman kennel ay? Working line. Okay, working line. So,
enlighten us. Ano ba yung working line na sinasabi mo, sir, about sa aso na ganyan? Ang mga working line kasi usually mga hindi naman sila halos. Pwede rin siya i-show, kaya lang mostly kailangan nilang tumakbo, kailangan nilang maano yung energy nila. Mabus yung energy nila. Okay. Hindi may stack up, kumbaga kailangan makakawala, kailangan i-walk. Kumbaga para hindi sila tahimik lang sa kulungan. So ibig mong sabihin, sinasabi mo na ito ay working line, pero kung ako ay, halimbawa ako ay nakabili sa iyo. So depende sa akin kung isasali ko yan. Kasi ang registry nito ay PCCI. Okay. So bahala ka na as owner. Pwede mong gawing protection dog, 'di ba? Pwede mong gawing show type dog, ikaw ang bahala. Pero ikaw, ang sinasabi mo dito, ang iyong breeding ay working dog. Working dog. So kasi si sir ay mas focus sa working dogs, kaya nga ikaw ay may training, di ba? Kasi kung ang focus niya ay show, di show. Nag-show na ako. Nag-show na. Sir, okay, papunta na tayo sa exciting na part. Pero habang papunta tayo, gusto ko lang itanong, sa lahat ng breed ng aso mo, sino ba ang pinakamatalino? Kasama American Bully kasama Bull Terrier, kasama Belgian. Sir, bali owner ako ng Doberman, pero ang pinakamadaling i-training, pinakamadaling yung German Shepherd. German Shepherd pala talaga. Belgian. So kahit na nag-aalaga ka na ng love na love mo ang Doberman, pero madaling turuan, matalino. Ang German Shepherd. Meron din akong German Shepherd kasi. Meron din akong German Shepherd. So, German Shepherd talaga. Oo, German Shepherd. Pagdating sa ang aspeto. Sa training. Kasi nga, ito nga isa working dog. So sa training siya. Hindi niya sinasabing sa show. Sa working dogs na line So yung sinasabi ni Sir Joel ay lahat yan para sa mga working line na aspeto. Ito kasi sir, based on experience namin sa pagte-training. Doon namin nakikita kasi, kung nag-actual training kami, di ba? Nakita yung mga paping tine-training namin. Doon namin nahalalaman kung alin talaga yung matalino. Okay. So ibig sabihin sir, dahil kayo nga ay may training session dito, sa edad ng aso, ano ang pinaka-the best na iti-train mo agad siya? Kami sir, usually 3 months tine-training na namin. Mas maganda ba yun o napili nyo lang yun? Napili ko kasi, kumbaga, 3 months, 6 months, yan, magagandang ano yan. Iba naman kasi pagka 3 months at na-release na, ang problema talagang ang aso, takbo ng takbo, hindi nila alam kung saan sila pupunta, hindi marunong sa tali. Excited lagi. Excited lagi. Kumbaga, gusto nang ipa-training ng mga owner nila na nakabili. Para pagdating sa kanila, aalagaan na lang nila, madali ng hawakan, madali ng palakad. Hindi sila hihirapan. Kasi mahirap. Mahirap. Si Kronos ay pwede kong walang off-leash. Kung saan ako pumunta, nasa nakasunod lang. Kahit may tumatahol sa kanyang mga toy dogs, kasi mga toy dogs, mga maldita yun. Toy dogs, di ba? Si Kronos hindi niya papansinin yun. Lakad lang yun na ganun. Iba, ang sabi sa akin ng isang vet na doktor, tinanong ko siya, Dok, tingnan mo si Kronos. Yung attitude sobrang ganda. Ano ba yan? Sa training ba yan? O sa genes? Alam mo sabi niya, mas lamang ang genes sa training. Sabi niya dun sa aso. Naniniwala ka ba dun? Naniniwala ako. No? So ibig sabihin sir, kapag ang genes ay maganda, mas madaling i-train. Mas madaling i-train. So ang iyong mga aso dito ay okay ang genes. Mabait lahat. Mabait lahat. Okay, ayos. Yun ang maganda. Mabait lahat. So sir, eto na. Sana natin. O sir, nasabi mo na yung unang-una para sa'yo, talagang hindi ka bias, di ba? Bias. Dapat ikaw, Doberman ang una, di ba? Pero hindi. Ano talaga? German Shepherd. Pagkatapos ng German Shepherd, anong sunod? Belgian Malinois. Ako din Yun ang Belgian ano talaga. Pero alam mo bang hindi ko alam na German Shepherd pala ang mas matalino kung pangalawa lang ang Belgian. So yun. Ngayon alam ko na sa inyo, di ba? So may natutunan tayo, di ba? Pangatlo, yung Dutch Shepherd. Halos frame din ng yung Belgian. Parang Belgian. Parang Belgian. Sobrang talino rin pala. Talino din. Kaya nga, kung hindi mo alam yung kulay, malilito ka. Ay, Belgian yan. Dutch Shepherd pala. Pagkatapos ng Dutch Shepherd, yan, Doberman. Pasok pa rin pala sa top 5. Pasok pa rin. Grabe, no? Pasok pa rin sa top 5, no? Tsaka talaga daw, syempre nag-research din ako sa Doberman. Ito nga, sir, history. Yan pala ay, ang Doberman pala, sir, ay yan ay
ang unang nag-breed niyan ay si Doberman din yung pangalan. Oo, si Frank Friedrich Doberman, na siya ay tax collector. Ngayon, dahil tax collector siya, puro pera, ang kailangan niya ng protector. Kaya nabuo yung Doberman. Oo, grabe. Siya pala ang first breeder. Biruin niyo yung mga kawalas. May natutunan kayo kay Sam Wallace. Yan ay ni-research lang. Kaya mag-research din kayo. Mas maganda yun, di ba? Maliban sa nanonood kayo ng Sam Wallace Stick, mag-research din kayo. Para alam nyo rin. Para pag bibili na kayo ng Doberman, konting-konti na lang yung hihimayin ni Sir Joel sa inyo. Pang-apat yun. Pang-lima. Cane Corso. Pasok pa rin sa inaalagaan niya. Speaking of Cane Corso. Ay, well, ang Doberman ay para saan? Parehas ng German, Belgian, pwedeng sniff dog, pwedeng pwede rin. Pati ang Cane Corso, pwede rin. Kaya naman i-train. Depende naman sa iya kung gusto mo i-training. Okay. So, speaking of Cane Corso, nasa likod na po namin ang Cane Corso. Actually, hindi ko akalain na para tong nai-inlove sa Cane Corso. Tama ba ako? So, pero, first love Doberman. Second love mo, Cane Corso. Kasi nakita ko sa likod, marami din ang Cane Corso niya. Oo. At mga kawalastik, nakita nyo naman, nasa harapan tayo. Pag punta mo dito sa Doberman, ito agad ang makikita mo, di ba? So, gusto ko nang malaman kung ano mga pangalan nito, kung ano ang silbi nito kay Sir Dober. Sige, tingnan natin. Please welcome, yung una na maingay, naku po, para ka talagang chuchugiin agad nito sa tahol pa lang. Sir, pakilala mo nga. Ito nga pala yung mga Cane Corso ko, si Killer. Killer talaga ang pangalan. Walang makahawak sa kanya. Grabe, nakakatakot mga kawalas. Iba yung attitude nito eh. Grabe, nakakatakot. So, ang Cane Corso, sir, please, anuhin mo kami. Ang Cane Corso talagang originated from Italy. Mga Roman dog warrior po yung mga ito. Mga palampala Julius Caesar. So, ginagamit din sila dati sa mga gera. Para saan? Mga halimbawa, pagka may mga gera, di ba? Yung ginagawa nilang pinaka-guard dog. Grabe, no? Grabe pala yun. Roman dog. So, si Killer ay malamang lalaki. Ilang taon na siya? Ito, bali si Killer, bali magti 3 years. Magti 3 years na. So, ito ba ay main stud mo? Main stud ko si Chaos. Pero ito, marami din papasad. Pero ito, ginagamit mo lang on in-house breeding. In-house breeding, o kaya namimili kasi sila kung ano sila gusto nila sa so pang-stud mo rin. Pang-stud ko rin siya. So sa mga may Cane Corso dyan na gusto magpa-stud, kay Killer. Magkano ang stud fee nito? Killer, bali ang stud fee ko lang, 30K. 30K guys. 30K ang stud fee. Okay, mga kawalastik. Siyempre, sinabi na ni Sir sa akin kung sino pinakamatindi niya sa Cane Corso. Ayan, yung susunod. Si Chaos. Yan, si Chaos. Grabe. Yan, marami nagpapasta dito. Maraming dumadayo. Sir, Excel American Bully ang inalagaan ko. Bakit marami nagpapastad sa kanya? Kasi hindi ko kilala yung papaano ba yung quality niya, hindi ko alam eh. Paliwanag mo naman sa amin. Bakit marami nagpapastad sa kanya? Ano ba yung quality na meron siya? Ang quality na meron kasi si Chaos, malaki yung ulo niya. Yung muscular. Malaking build. Number 1 kasi sa aso, nang hinahanap lagi pagka magpastad. Nagugustuhan nila kay Chaos. Ang lapad niya. Grabe. Grabe nga. Malaki talaga ang ulo, mga kawalastik. Eto sir, import ba yan? Bali, anak ni Killer yan. Ha? Tatay? Anak? Bakit mas malaki? Minsan kasi sa nanay, yung genes ng nanay. Sino nanay nito? Nandun si Midnight, buntis. Buntis. So sa kanilang dalawa, mas marami nang nagpapastad sa kanya? Marami nang nagpapastad. Grabe, no? Kaya talagang hindi mo talaga ma-judge eh. Kahit na ganito lang yung katawan niyan,
Meron talagang panggagalingan na ano eh. Mas malaki pa sa tatay. Grabe, ang kapal nito oh. Mas malaki pa sa tatay oh. Grabe, pag nakita nyo to ng personal, sobrang laki ng ulo nito. Grabe. Wow. So ito pala ay island born na sa Makatuwid. Oo, island born. Pero ang dami Ito, magkano stud pin ito? 50. 50 ito. Mas mahal pa sa tatay, no? Grabe. Pero guys, iba to. Pero ibang magbato ng papi yan, napakalalaki. Laki ng mga ano yan, halos. Tsaka yung kulay niya, black. Black pa yung kulay eh. Halos pure black eh. Oo. Ano ang temperament ng Kanye Corso, sir? Ang Kanye Corso naman, pagka naman bata pa lang siya, na-socialize mo, okay naman ang ano niyan, temperament, pagka na-training mo. So, ibig sabihin, pag hindi na-training, medyo talagang... Medyo ano eh. Kasi build for ano sila eh. Talagang guard. Build for war eh, no? Parang ganun eh. Grabe. Ang nakita ko nga na parang kung di ako nagkakamali mas mabigat yung kagat niya kumpara sa Doberman. Tama. Di ba? Iba to. Ang Kanye Corso kasi, siya yung second sa pinakamalakas na bite force. Grabe. Number 1 ang Kangal, di ba? Tapos ito, number 2. Grabe. Teka. Ano muna tayo? Sige, video. Doon. Tingnan nyo mga kawalastik. Ayan na. Tingnan nyo naman si Baki mga kawalastik. Yan ay ano dito? Ang alpha dito. Supervisor dito sa Doberman Kennel. Grabe. Sipin mo, di ba? Grabe. Si Killer, tapos si Chaos. Si Chaos, guys. Malaki ang ulo. Grabe, parang times 2. Times 2 siya ng tatay niya. Di ba? So ito naman, sir. Si Craven. Lalaki din to. Island born din siya. Galing ng Bulgaria. So iba-iba talaga. Italy kasi mga ito. So ito ay lalaki. Lalaki din niya pang stud. Ilang taon na to? Bali 1 year and 4 months. Okay. Grabe, no? Mabait. Iba ang laki ni Chaos. Kahit sino gano'n dyan, talagang malaki. Ang kapal, no? Eto, sir. Ito, bali anak naman ni Killer. Anak ni Killer. Sa ibang nanay. Oo. Ito ay Kanye Corso din. Ilang buwan to? Bali 5 months. Ano ba to? For future breeding mo? Bali ito ang nangyari naman kasi dito, mayroon ng may owner niyan. Pinatrain na yan eh, nakatrain na ng basic obedience. Kukunin na lang yan. So may may-ari na? May may-ari. Okay, may may-ari na pala nito mga kawalastik. Grabe, di ba? Next! Ito naman, pina-adapt lang sa akin to. Pina-adapt. Haluin mo. Marami ka ng aso pag pina-adapt sa'yo, di ba tatanggi ka na? Marami ka ng aso. Tinanggap mo pa rin. Hindi ko maintindihan, parang naano din ako. Kasi nakita ko yung katayuan niya, nakatali. Payat na payat, hindi ko makakain. Humingi sa akin ng tulong yung owner. Pwede, yan ako nilang, magbigay nilang ako kahit small breed. Sabi ko, naawa naman ako. Kasi nga, wala akong makahawak. Ngayon, okay na siya, na-socialize na, mabait na. Dati walang makahawak dito, walang nga ito dati. Kumbaga, parang salbahe. Salbahe. Ito, anak ni Chaos. Kaya nga parang kamukha eh. Ito naman, bali, pinaka-training siya ngayon ng basic obedience. Ilang, ano na to? Bali, ano na to, 6 months. Bata pa pala yun? Bata pa. Grabe. Bata pa yan. Ayan, ano yan? Keep mo na o? Hindi, bali, meron may owner niya. May owner na rin yan? Grabe. Pinapa-training lang ulit. Grabe, sir. Yan talaga ang magiging Chaos sa tingin mo? Yan, lalaki na lalaki. So, ibig sabihin, sa mga kapatid niya, siya talaga yung first pick? Grabe. Sa may-ari, shoutout sa'yo. Pure black. So, ito naman, sir. Ano to? Pure ball, South African Mastiff. So, yung parang ito girlfriend ni Armor. Ni Armor. So, ibibreed mo silang dalawa? Ibibreed ko yan. Nako, dami. Ito, nagwe-weight naman ito na hanggang 100 kilos. Future breeding. Ilang taon na to? Ito, bali, ano lang to? 1 year. 1 year lang, no? Ang lalaki talaga, no? Malalaki, ang bigat. South African Mastiff pala tawag dyan, no? South African Mastiff. Ito, mabait. Kaya lang, ano din sila sa ibang aso. Mabait sa tao. Sa aso, ano rin. Pero ang Kanye Corso, mabait din naman din sa tao. Okay. Grabe. Pero ito makikita mo agad yung labing ano nila eh. Galawan nila eh. Ito malambing naman. Wow. Ito next na tayo. Parang tapos na tayo sa Kanye Corso mga kawalastik. Next tayo. Ito naman yung Dutch Shepherd ko, si Cornelius. Yan. Hindi na ako nagkamali. Alam ko na kasi yung kulay. Iba itsura, di ba? Gold brindle. Silver brindle. Dalawa lang kulay ng Dutch Shepherd. Mga kawalastik. Yan ang laki din ito. Nakatakot din to. Grabe na, ang tangkad din Ilang taon na yan?
Bali, ano to sir? Bali, 2.5. Iyo yan, keep mo Sa akin yan. to, sa akin to. Pang stud ko to eh. Pang stud ko. Grabe, Dutch Shepherd, mga Dutch kawalastik ko. So kung may Dutch Shepherd ka pala, ito na, pagkakataon mo. Next tayo. Grabe. Ito sir. American Akita. Oo, Akita. Aki. Oo. Tatay nung nandun, no? Oo. Tatay niya. So yun, papi pa yun eh. Lalaki yan ng ganyan. Lalaki. Okay. Pang-stud mo rin yan pang-stud sa ko rin. Akita. Oo. Ayan ay island born, ano ba? Bali, ano lang, import line lang din to. Import yan. Import line. Ikaw ang nag-import niyan. Hindi, bali, nabili ko lang din dito. Pero import siya. Okay. Sabi ko si sir, no? Lahat yata ng breed eh. Dadalihin ito ni sir eh. Ito mga kawalastik. Sneak peek lang to ng ating pinaka-exciting na part na Doberman. Sige sir, sino to? Ito nga pala si Aya. Okay. Aya, bali siyang pure European Doberman. Ito. Pure European Doberman. Sir, matanong ko, ano ba ang kaibahan ng pure European Doberman sa American Doberman at sa merong mix pa? Meron sir. Tatlong klase kasi ito eh. American Doberman, Euro-American Doberman, saka pure European Doberman. Tatlong klase. Kasi minsan may nag-i-inquire sa akin, bakit ang mahal ng sa'yo? Okay. So pag hindi mo talaga alam kung ilang klase yung Doberman, malilito ka. Akala mo ganun lang price ng American. Kasi katulad niyan, so ang pinakamababa is American. American, ang American usually sa show siya. Sa show, ginagamit. Okay. So talagang ang presyo niya ay nasa standard presyo standard, lang. Pero pag sinabi mong European, makakapal na buto nito. Yun ang mahal talaga. Yun yung mahal talaga. Kasi daw guys, pag European, siyempre mas malaki doon sa standard na American na Doberman. Kaya yun daw yun. Malaki buto, mas mataas. Kasi daw ang na-search ko, pang European na Doberman ay para daw minix sa Great Dane. Totoo ba yun? Ano sabi nila? Yun yung na-research ko. Hindi ko alam kung yun talaga yun. Yun lang yung na-research ko. Kaya mas matatangkad sila. Saka mas malalaki mga mukha nila. Mas malalaki yung mukha nila. Yun na. Pero papakita namin kung ano. Doon na natin itatanong kung ano ba yung temperament ng isang Doberman. Ito naman. Yan, si Queenie, yung Rottweiler ko. Ayan, Rottweiler. European line to. European line. So ano naman ang line ng mga Rottweiler? Meron ding working, saka yung show. So para siya, Doberman din. Saan ba nag-originate ang Rottweiler? Ang Rottweiler, Germany. German. Okay. Germany, halos. Ayan, Rottweiler. Parang mabait din ang Rottweiler. Mabait din. Galaw-galaw din yung ano niya eh. Grabe, sir. Okay, guys. Last one, dito sa line na to. Dito pa lang to sa line na isipin mo magagabi na, doon pa tayo pupunta sa dulo. Sige sir, next. Ito naman yung Great Dane ko, American line. Yan, Great Dane. Dalawang klase kasi, may Euro line, American. American to. Dito mo yan, pinili? Dito. Okay. Merle. Wow. Merle. Grabe. Paanak ko na to eh, paanak. Anong paanak? Bali, meron ako dating Great Dane na namatay. Ito yung anak. Okay. So, yan, nag-iisa lang ang Great Dane mo dito? Isa lang. Si Apollo. Balak mo bang mag-breed din ng Great Dane? Hindi na. Hindi na. So, pet na lang to? Pet na lang siya. At least, di ba, pag pumunta ka sa Doberman, hindi lang puro Doberman makikita mo. May Great Dane din. Kung gusto magpa-stud, ginagamit ko kasi pang stud. Magkano stud niyan? Ang stud dito, bali lang, 15. 15,000. Mga kawalastik, baka akala nyo nalilitan kayo sa camera dito sa pagpapanood mo. Sa personal po yan ay may pinaka-space sila. Tsaka itatanong natin mamaya kung ano yung routine. Kung ano yung routine mga kawalastik. Hindi, ngayon na nga. Siyempre, guys, ganito yan. Tatanong natin kay Sir Joel, ano ba ang routine nila? Paggising sa umaga, yung kanyang 9 na katao, anong ginagawa dito sa napakalaki niyang farm ng mga aso. So, ano po ba ang routine mo, sir? Ang routine ko, bali ang mga tao ko, naka-assign sa akin sa whelping, 3 sa umaga, 2 sa gabi. Okay. Kasi may pang night shift para sa mga papi ko. Dapat talaga. Dapat. Kasi may ipit yan eh. Kailangan talaga kasi talagang pinaprioritize ko eh. Number 1 talaga yung mga papi. Kumbaga dyan din ako kumukuha ng pagkain ng mga ito. So, kaya talagang double na ingat pag-aalaga. Tsaka, halimbawa, paggising sa umaga, ngayon, ano ba to? Ano mo ba to? Pag galing ako dito sa akin, pagdating ko dito, tinitingnan ko agad sa isa mga ito. Titingnan mo. Nagra-rounds ako, titingnan ko kung baka may sakit, baka may dumi, iba yung pakiramdam. Hindi mo to pinapaano sa iba? Hindi, ikaw talaga? Ako talaga, hands-on ako talaga dito. Okay, tapos? Katapos niyan, pagka okay naman lahat, punta na ako sa likod. So, lahat nilibutin ko lahat yan. Pag may problema, tawagan ko yung stop ko, radyohan ko. Sabi ko, linisin nyo to. Ano bang gamot dito? Dahil yung pagka nag-hit. Yan, nilista nyo na para alam na natin kung kailan natin i-start. Bali, ang ginagawa ko din, tapos sa umaga, pinapatakbo namin sila dito. Oo nga, sayang naman. Pinapatakbo namin. Yung iba naman hindi napapatakbo, winowalk ng ibang mga staff ko. Okay. So, kahit na may lugar ka na, winowalk ko pa rin. Nag-enjoy din sila kasi pagka winowalk sila. I see. Nag-enjoy din sila. Para kailangan
ma-boost yung energy nila. So, kasi pag gantong mga aso, kailangan talaga may energy, diba? ma-release yung energy ma-release yung energy. Kaya kapag bibili ka ng Doberman, kailangan walk mo. Oo, kailangan kung wala kang malaking lugar, walk mo. Walk mo man lang. O kung may malaki ka, pakawalan mo. Okay. Pagkatapos nun, sir? Pagkatapos niyan, siyempre, kailangan natin paliguan. Siyempre naman. Teka, aba, paligo. Oo, paligo. Ano bang pinampapaligo mo sa alaga mo, sir? Parang sa Mualastik yata yung pinapagagamit. Talaga ba, sir? Oo, ginagamit ko na dyan. May video ka ba? Meron. Sige, send mo sa akin. Ito, panoorin natin. Meron pa, bumili ako kasi na-testing ko yun. Maganda. Okay, thank you, sir. Grabe naman yung pagpapaligo pala nun, sir. Talaga palang user ka ng Walastic Pets. Marami pong salamat sa tiwala. Huwag kang mag-alala, gagalingan pa namin. Gagalingan namin. At abangan mo yung mga vitamins, sir. Sigurado ko sa'yo. First in the Philippines. Kayang-kaya ko sabihin sa harapan nila. Umanap kayo ng Quantum Beat na multivitamins na may lysine, na may prebiotic, probiotic, postbiotic sa market. Wala sila makikita. Ngayon, para saan? Dahil marami kang hayop dito sa Doberman Kennel, yan ay pwede sa aso, pwede sa pusa, sa hamster, sa rabbit, sa chinchilla, at sa ibon. Kaya talagang makakatipid ka na kasi isa na lang. Tama. Diba? So guys, isang line naman dito pag ganoon. So sir, sumula tayo doon. Pakiwari ko, Golden Retriever yun nandoon. Pagdating sa Golden Retriever, ito ay pang-stud mo. Ito pang-stud ko to. Ayan. Yung ba yung tatay? Ito pala yung tatay ng mga puppies, ha? Okay. Wow. Ito ay hindi mo pinashow, basta pang-stud ka lang. Pang-stud ka lang. So wala na kasi daw siyang time para mag-show pa. Pero gusto mo naman sana. Gusto ko naman sana, wala lang time. Kaya lang, wala nang time. Busy. Ganun talaga pag mga businessman, busy. Ako nga wala nang workout eh. Dahil inaasikaso ko yung business namin na, diba, pag tinutukan mo yun, maganda yun. Diba? So next tayo. Uy! Grabe, laki nito. Grabe. Ito naman. Ito yung yung import ko na Turkish Kangal. Yan, Kangal pala yan. Bali na to, sir, magsi 6 months. Grabe, no? 6 months pa lang to, pero parang kala mo adult na. So ibig sabihin, lalaki pa siya. Lalaki pa to. Ano ba ang height ng isang Kangal? Lumalaki siya ng ilang feet ba? Mas parang ganito, parang kasi laki ni Usra. Ito, ano naman to? Bali isang alabay. Alabay. Ito na nga, ayan o, grabe. Ang pinakamalaking aso sa kennel ni Sir Doberman, ito. Grabe, makikita mo talaga. Napakalaki yan. Napakalaki oh. Female pa yan. Grabe, female pa to ha. Usra. So, mag-breed ka rin yan? Mag-breed ako nito. So, amazing guys. So, pag gusto mo talaga ng mga big dogs, meron din si Sir Joel. Grabe. Ayan, Kangal, tapos Alabay. Alabay Kangal. Alabay Kangal. So mabait naman sila, sir. Mabait. Okay. Siyempre, yun yung kailangan natin. So ito tayo, ito na yung best part. Kaya nagkaroon ng pangalan na Doberman, guys. Sir, pakilala mo sa akin ito. Kasi uunahan na kita, European to. European. Grabe, kasi syempre ako nakakakita na rin ng mga Doberman, pero malaki to eh. Malaki to eh. Sige sir, paliwanag mo naman. Si King Igor, ang pangalan niya sa papers niya is Valkyrie Bizard. So import. Pride of Russia kasi to eh. Okay. Pride of Russia si Dor. Okay. So ano ibig sabihin nun? Kasi hindi namin alam yun. Ano ibig sabihin nun? Yung Fredo, ano yun? Bali, Pride of Russia. Ano ibig sa Pride of Russia kasi, sila yung isa sa pinakamagaling mag-produce ng mga Doberman sa buong mundo. Okay. Sila yung Doon ka bumili? Doon ako bumili. Gusto ko kasi quality yung maging Doberman. Naman. Pangalan mo sir, Doberman, dapat quality talaga. Ko lagi. Maraming mahanap dyan, mga anak niya. So, syempre sir, hindi ko alam kung paano piliin yan. Di ba? So, pinili mo ito. Ito ba'y puppy pa lang? O adult na? Pinili ko ito mga 4 months old.
Oh, so puppy pa lang. Puppy pa lang siya. Ako nagpalaki niya. So ibig sabihin sa pagpili, Oo. dog lover ka pa rin. Oo. Kasi masarap yung pagpapalaki, no? Oo. So ano nakita mo sa kanya? Bakit siya yung pinili? Malaki potential, malaki ang unang-una maganda yung ano niya, linyada niya. Oh, yung Mapera bloodline, niya. yung bloodline. Unang-una bloodline niya, tapos yung structure ng mga katawan niya. Okay na okay. Okay na okay para sa akin. So halimbawa sir, mag-aalaga sila ng Doberman. Yan, manonood natin. Sila ba ay low maintenance? Ano ba ang maituturo mo sa kanila pagdating sa pag-aalaga ng Doberman? Sa pag-aalaga naman sir ng Doberman, hindi naman siya ganun kataas ang maintenance. Okay. So, sakto lang. Kumbaga, tapos magandang alagaan ng Doberman kasi talagang mabait sila sa family. Family-oriented kasi sa mga ito. Oo, okay. Hindi sila ganun ka-wild na tulad. So hindi pala totoo na sa one man lang sila loyal? Hindi. Hindi pala totoo. Mabait ang Doberman, sa totoo lang. So pwede tong pang companion? Oh, pwede. Sa loob ng bahay? Pwede. Pwede companion. Pwede companion. So, kasi kung mababasa mo sa ano, ang sinasabi nila ay one man na lang. Kasi nga natatakot sila kasi nga iba yung tsura nila, di ba? Naka-aircraft. Sobrang protective daw to. Ano bang masasabi mo sa temperament ng isang ano? Temperament, mabait sila. So parang American Oo, mabait sila. Mabait sila. Tingnan mo kahit ikaw, ppwede mo siyang hawakan. So Yan, mabait yan, mabait. Ito kayong anak niya. Mabait yan. Hindi ka anihin niya, mabait yan. Ito si ano? Igor. Ayun. Igor. Huwag na natin tanungin kung magkano. Huwag na natin tanungin. Basta Russia, ano? Pride of Russia. Sa Russia to. Sa Russia galing. So ang pinakamaganda palang breeding ay sa Russia. Sa Russia. Sige, next tayo. Ito yung anak niya na kinip ko, pang stud. Grabe. So ang ibig sabihin, producer. Producer. Ang laki! Ito actually, ano na to, 8 months. 8 months lang yan? 8 months. Guys, kasing tangkad niya. Kasi laki na niya. Grabe. Wow. Black. Mabait nga. Mabait yan. Ito, na-train na to. Mamaya, pakikita natin sa kanila. So train to. Train si Igor. Train din yan. Train din yan? Sir, pakita natin para alam ng mga tao, ha? Guys, tingnan nyo yung training nito, ha? Grabe. So kung meron silang Doberman, producer. Lakas maglabas ng dugo niya. Puro malakas ang dugo nito. Grabe. Ilang months? 9 months. 9 months? Wala pang isang taon. Ganyan na kalaki. Grabe. Parang full grown na no, sir? Keep mo yan? Keep ko na to. Guys, next tayo. Grabe, napakahaba pa ng pupuntahan natin. Next tayo. Ito yung una kong Doberman, si Elmo. Yan ang, dyan ako sumikat din dati. So ito yung dati mong stud. Ngayon, retire na. Retire na siya, pero nag-i-stud pa rin. Kasi sino rin gusto mag-stud, nag-i-stud pa rin. Nag-i-stud. Ilang taon na to? Bali, ano na to? Bali, 6 years na yan. Oo, kasi 2020 ka Dabo. So ibig sabihin, bago mabuo ang Doberman, nandito na yan. Ito yung mga, talagang mga bumuo sa akin. Tatlong color, pero may mga naglalabas ng white, yung mga albino. Tapos may mga Isabela. Meron na. Meron din mga naglalabas na gano'n. Pero yung AKC hindi siya kinikilala yung albino. Talagang red brass saka yung black and brass. So ito, tsaka ito. Yung mga ganyang kulay. Yan ang kinikilala. Kaya kung mapapansin mo yung logo ni Sir Joel. Si Elmo saka si Igor yun. Hati. Diba? Angas nga angas yung logo mo. Nice. Ito naman si Usrik. Bali ito, import ko din ito ngayon In-import ko. Binili mo? Papi to, no? Papi. Papi pa lang yan. Grabe, bilib ako dito. Sir, alam mo kasi, alimbawa kasi ako ay nagsushow. Ngayon, pag pumili ako, nung una si King Sila yung pinili ko. 4 months kinuha ko. So, pinalaki ko siya. Ngayon, dahil nagsushow ako, siyempre pag papi, hindi mo pakita kung pang show ba yan, maganda ba structure niyan, napasok ba sa standard yan ng show. Yun sir Kaya medyo, yun na nga, ang nakita kay King Sila ay medyo hindi siya pang show. Nag-import uli ako. Kaya lang, 1 year and 3 months na. Kumbaga, nagustuhan mo na yung... Kasi sir, sa 1 year and 3 months ng aso, andun na yung structure. Kita mo na So, pang show ba to? So yun ang nangyari. Kaya nung pagkakita ko kay Kronos, tama. Hindi naman ako nagkamali, sir, triple champion. Diba? Kilala kasi si Kronos. So yun ang nangyari. Kaya pero ikaw, dahil hindi nga nag-show at working line ang nasa linyada ng Doberman Kennel, papi pa rin. Kasi gusto niyang makita ang paglaki. Diba? So ilang months to, sir? Bali, 5 months.
So, amazing ang tatay at nanay nito. Oh, maganda mahal niya din. Para pride Russia din yung ano niya, pride of Russia din. Grabe. So, malaki pa ang improvement. No, malaki, mas malaki yan. Lalaki niya. Oh, mas malaki pa kayo. Hindi, halos magkaiba sila, pero yung structure to iba din. Maganda rin. Kasi ikaw, siya nakakaalam. Oh, kasi sir, ang bully ay malapad. Oo, malapad. 'Di ba? Ang mga Doberman ay narrow. Oo, 'di ba? Pero sa line ng Doberman, alam mo ang makapal sa hindi. Oo, alam mo sa. Eh ako sa bully kasi ako. Oo, doon ka expert. Oo, pero ang bully mababa. Oo. Ang Doberman mataas. Kaya hindi natin alam, iba-iba talaga 'yan ang gusto. Sige, next, sir. Ito pa nga pala si Morbius, anak din ni Igor to eh. Anak din ni Igor yan. Oo, anak din ni Igor to. Sir, keep mo lahat yan. Oo, kinip ko din to eh. Grabe. Oo, maganda rin pang show sana to. Grabe. Diba? Sir, kahit nasabi mong kennel ka, kitang-kita sa iyo ang pagiging dog lover. Totoo, walang biro. Kitang-kita sa iyo. Ito naman yung ano ni Oblak, nanay ni Oblak. Pure European din yan. Oh, so ibig sabihin, European lahat ng aso European. Mga Doberman ko European na lahat. Ah, okay. Hindi nagbe-breed ng ano Euro-America. So ang Euro-America, medyo payat talaga. Malaki din siya, medyo malaki din. Kaya lang iba pa rin talaga ang tsura ng. So mas makikita mo yung buto. Makikita mo sa papel niya iba talaga. Ah, okay. Okay. Oh, ito. Ano to? Yan, Belgian Malinois. Yan. Oo, ganito kasi yung binibenta sa akin noon. Ganito. Yung import yan, sir, galing Czech Republic. Ah. Galing so saan mo siya ginagamit? Bali ano lang yan, bali pang ano namin, pang stud. Okay. Tapos ginagawa din sa mga show, gusto magpa-impress, nag-ano rin siya. Naka-trending kasi ito eh. Train. Oo, makikita mo, magaling. Sir, pakita natin yan. Okay, sir. Alam mo bang sa pag-iikot, pwede na akong bumili sa'yo? Dahil gustong-gusto ko na. Pero sir, may isa pa akong tanong. Sa katulad kong maaaring mag-message sa'yo na gusto nila ng Doberman. Sir, sa Doberman, sabi mo kanina, tinanong kita about sa maintenance sila. Hindi naman sila high maintenance. Dog food lang, magpapakain ka. Maliban doon, sir, ano yung pinakakailangan mong asikasuhin? Unang-una sa lahat yung yung pagpo-posting ng tenga niya pag na-ear. Yun na nga yung nakikita ko eh. Yun, sir, paliwanag mo naman yun kasi nakikita ko nga sa mga post sa mga lagi naka-tape na ganyan. So papaano ba yung sistema nun simula una hanggang matapos yun? Ilan ba yung gano'n ba kahaba? Paliwanag. Ganito kasi yung ginagawa ko kasi ito, sir, ang ganda ng tenga niya, di ba? Ayan As a Doberman owner, sir, ang ginagawa ko, maaga pa lang ini-earcraft na namin. Gano'ng kaaga, sir? 2.5 months. 2.5 months. So, ibig sabihin, hindi pa to kumpleto ng 3 vaccine? 2 vaccine lang, okay na sa akin yun. Okay. Kasi ang Doberman, pag nag 6 months pataas na, mahirap nang patayuin ang tenga niya. I see. Batigas na ang ano niyan. Makunat na. Okay. Kaya as early as 2.5 months, ini-aircraft na namin. So pagka-aircraft, sir, paano yung pinaka-discarte para alam nila? Ang pagpo-posting naman, ang ginagawa naman namin, iba-iba kasi yung style namin ng pagdo-Doberman eh. Yung iba naman, pinopostingan niya kaagad, ako hindi. Pinapatuyo ko muna yung sugat. Teka, yung pampatigas? Hindi muna ako naglalagay nun. Okay. Yung iba naglalagay na kaagad. Ako kasi ang tendency kasi pag kami nakalagay na, nagsusugat yung tenga niya, minsan nabubulok ang baho. Mas maganda ang ginagawa ko, pag tuyo na sugat, saka ako ipoposting. So, ibig sabihin, pagka-crop, hayaan mo lang yan, kahit nakaganon lang. Basta gamutin ko lang, i-antibiotic ko, pag natuyo na siya, saka ako siya ipoposting. At least, hindi hassle sa So, ibig sabihin, ganun yung diskarte mo? Yung diskarte ko. Pero yung iba, pinoposting na agad. Lalagyan na. Kanya-kanya kami diskarte. Wala namang mali. May kanya-kanya lang kayong diskarte. So, ganun yung diskarte. Ganun sa akin, ganun sa akin. Sa mga bumibili sa'yo, ganun yung sinasabi mo. Ganun ginagawa. So, kanya-kanya kasi yan, guys eh. Ilang months yun, yung posting na yun, sir? Sa akin, maabot ng 4 months. 3 to 4 months. So, paano yung linis nito? May linis ba yan? May ano ba yan? Basta nakita nyo na may parang tubig na sa tenga, linisin nyo, tanggalin nyo na kasi mabubulok yung babaho yung tenga nyo. Kakasugat. Okay. So, linis. So, ibig sabihin pala nito, may palit. May palit. Papalitan mo. Pero, ngayon, hindi sila marunong. Pag sila bumili sa'yo, tuturo mo yun. Pag bumili sa akin, nagbibigay ako ng extra na gamit. Bukod pa rin, may tutorial video kung paano ang tamang pagpa-posting. Wow, grabe. Para hindi na mahirapan yung owner. Wow, nice. So, yun naman pala eh. Di ba? Wala problema. Wow. Nice yun, sir. Amazing yun. So, sir, excited na ako. Dahil sabi mo nga, kayo ay nagtitrain. Gusto kong makita. Okay, sige. Para malaman nila na legit ang Doberman Kennel. Okay. Pakita mo kung ano yung mga sinasabi natin. Sige, tara. Guys,
Ito na, yung ating inaantay, yung pagtitrain ng basic obedience. Tama ba ako, sir? Basic obedience, mga kawalastik. Sige, tingnan natin. So yan, mga kawalastik. Yan ang ibibigay sa inyo ni Joberman Kennel, yung mga basic obedience sa ganyan. Sarap kaya mag-walk ng aso na nasa tabi mo lang. Diba? O yan yun. Mamaya tanungin natin yung trainer. Parang si Sailor Moon. Parang si Sailor Moon. Di ba? Kasi pangkaraniwan, pag ikaw ay hindi ganyan, yung aso mo sa labas, tinutulak-tulak ka, hinahatak-hatak ka, di ba? So yan yung may ano ni sir. Galing, di ba? So kung gusto mo ng ganyan, may malaki kang aso, aba, pag may malaki kang aso, dapat train talaga. Kasi kung hindi, pahatakin ka lang sa labas, di ba? Magmumukha kang ano talaga, no? Magmumukha kang ikaw ang aso, tas ikaw ang hinahatak ng aso. Ano yun? Oh. Sir Kiko, pwede bang ako magganyan, tas gaganon? Hindi. Hindi susunod sa akin yan. Pwede naman. Okay, bibigyan lang natin ng isang control sila. Oo. Kumbaga sa ano, sa aso naman, ang kailangan lang natin is yung control. Oo. Kumbaga, kami mga trainer, diba, ikaw yung owner niya. Oo. Hindi namin siya pwede ibigay kagad sa'yo pagkatapos nito. Oo. Meron tayong tinatawag na transfer of command. Oo. Ah, okay. Para yung owner maturuan kung paano niya mapapasunod yung aso. Okay, okay. Hindi basta-basta pag na-train yung aso, ito aso nyo, okay na, train na namin to. May transfer pa rin, may proper pa rin. Oo, Okay. para mapasunod yung aso. Natatandaan nila kung ano yung ginagawa nila sa owner. Oo. Gagawin pa ulit nila yun. Oo. Kaya ang kailangan lang natin is yung, kumbaga, may transfer of command, kukontrolin nyo na yung aso, para, kumbaga, mahawakan, ma-handle nyo ng mas maayos. Okay. Sige. Pagka kaya, pwede mo, ay, Oblak, go! Pagka ganung ano ba, sa damo, kasi normally, talaga sa action. Oo. Pwede mo siya i-correct, hilahin mo lang yung tali, alam na nila kagad yan. Oo. Oo. So, tapos ang release mo, dapat hindi ganyang nakapatak na. Kumbaga, law pa rin. Nakaano pa rin ng konti. Oo. Gagana lang to pagka inurek natin. Yes, yes. No. Okay. Tapos balik ulit. Okay. Sige. Kung lalakad ka, Oo, lakad. automatic kaliwa. Oo. Pag kinaliwa mo kaliwa, automatic lalakad. Oo, yun yung sign na lakad. Sign na, ano nga, Okay. pwede mo siya, ano na yun, ano. Oo. Okay. Sige. Lakad na ako diretso. Lakad mo na. Pero pitikin ko ba, wag? Wag. Lakad Sige. lang. Anong pangalan nito? Oblak. Oblak! Okay, lakad ka, ako, here. So, ganun din. Left ulit. Ganun lang. Pagka medyo, alam nauuna siya, pinipit mo sa atras. Yan. Napaka-step ko ah. Pagka minto, upo ka, automatic upo. Ayun na, pagka gano'n natin step, naawi ka muna niya. Correct mo na siya. No! Yan. Heel! Sit mo, sit. Sit! Okay, yan. Kumbaga, ano ka niya, ano? Na-try. Guys! Oh! Okay? Parang dance step to ah. Step to the left una ah. Oh, ready? Oh. Galing ni Sir Kiko. Pero kinakabahan ako pag titingnan ko, nakakatakot pa rin yung issue. Sit! Sit! Okay. Thank you, Sir Kiko. Ngayon, merong basic obedience, merong tinatawag na protection. Advance and protection. Advance and protection. Sir, ito na nga yung napag-usapan namin ito ni Sir. Ito, buwis buhay ni Samuelas dito, Sir. Dito, may dala ka ba dyan na yung para mapakita natin sa mga tao na ikaw ay nagtuturo talaga ng yung kakagat.
Oh, pwede. Sir Kiko, pangarap ko yan. Oo, hindi ko pangarap makagat. Pangarap kong maranasan yung kung gaano kagaling yung aso about doon sa pag... Okay. Diba? So, pwede ba? Pwede. Ano ipapasuot mo sa akin? Dapat Bite suit. bakal. Para hindi ko Hindi, anong papasuot mo sa akin? Bite suit. Bite suit. Ito po yung ginagamit namin sa ano po, sa aming pagpapakagat, overall bite suit. Sige, patingin nga. Mabigat pala to. Mabigat guys. Ilang kilo to, sir? 50 Mga 7 kilos yan. 15 kilos lahat, halo. Okay. Sige, tama ba yung gagawin ko? Yeah, Tama. Ano lang? Okay, sige. My God, lalaroin ko pa. Yung kinakabahan ka na, lalaroin mo pa. Sige. Sige. Mga kawalastik, sa mga manonood, wag nyo basta-basta i-try ito. Ito ay kusa. Kusa, ako to. Ako ang nagsabi nito dahil, siyempre, tayo ay nag-aalaga ng aso, dapat ito maranasan natin. Malay mo, sa susunod, may Doberman na ako, nag-aalaga na rin ako ng Doberman. Diba? Hindi natin alam Belgian. Diba? Oo. So, yan, mga kawalastik, professional si Sir Kiko, kaya alam niya yung dapat gawin. Ako, pag-train nyo ako. Guys, ang kakagat kay sa walastik ay Belgian man. Hindi naman sinabi ni Sir Kiko, papakawalan pala. Naihi ako, mga kawalastik. Yung basta-basta gagawin to, professional lang gumagawa nito. Si Sir Kiko, professional. Ako ay never mind. No, iba talaga, iba dating. Oo. Iba dating niya eh. Okay. Okay. Labang, sir. Sama natin magkasi ako. At! At! Oh! Hey! Huwag kang lalo, sir. At! Magkagalaw. Pagka nakapitaw siya, huwag kang gagalaw. Oh! No! Iba talaga. Mga kawalastik, naramdaman ko na masakit. Pero ang itatry naman namin, retractable, lumahabang leash, parang nakakawala na rin. Pero yun na yung last, nakakaba mga kawalastik. Huwag nyo itong basta-basta itatry, ha? O sige, try natin. Sir Kiko, bahala ka na, ha? Ang lakas ng pwersa niya. Grabe. Tama ba yung ginagawa ko? Pero baka yung Balenciaga na sinelas mo. Guys, palakpak naman kayo! Palakpak naman kayo, sir! Palakpak naman kayo! Buwis buhay! Grabe! Maraming salamat, Sir Kiko, sa experience. Grabe. The best. Guys, andito na ang buhay ng kennel. Yan, importante talaga yan kasi katulad ko, magkaroon din ako ng kennel boy or kennel girl, napaka-importante yan. Kung wala sila,
hindi mo mapagpapatuloy ito ng ganito katagal. Kaya sir, pakilala mo at maparamdam natin sa kanila na napaka-importante niya. Papakilala ko nga pala, unang-una si Boy Lulo. Ayan, si Boy Lulo. Siya yung aking din sa labas, taga-alaga ko rin, si Turgong Usos, si Chris Merle, si Kuya Kiko, yung ating dog trainer. Saka si Tuklaw. Tuklaw, si Quindora, si Boy Inob, at si Mimingas. Yan yung aking mga kennel staff. At kundi dahil sa kanila, hindi natin mabubuo ang Doberman Farm Kennel. Kaya maraming salamat sa inyo. Hello naman kayo. Hello. Shout out. Wala ba mag-shout out? Shout out. Shout out po sa nanonood po nito. Okay, shout out nga pala sa family ko and din sa anak ko. Yan, pagiging palagi sa lahat ng natin, followers ng Doberman Kennel. Shout out po sa aking pamilya ko. Shout out sa best friend ko. Shout out sa Paran and Rowelan family. Shout out. Inuulit ko, maraming salamat at pinayagan mo kaming ipakita sa mga tao kung anong meron sa Doberman. Maraming salamat. Balik kayo. Oo, babalik tayo dito at talaga namang napaka dog lover nito. At the end of the day, doon tayo sa dog lover. Maraming salamat. Abang lang kayo sa mga susunod pang mga kennel, iba-ibang breed ang ipapakita natin.